Isang gabi sa Iligan City, Lanao del Norte, sa isang maliit na apartment. Bandang alas 9:30 ng gabi, noong September 4th, 1995, narinig ni Ben Macanas, ang may-ari ng isang bahay, ang malakas na komosyon mula sa inuupahang kwarto ni Patricia Valdez Buraquel sa ikalawang palapag. Kaya naman, sa kanyang pagkaalarma, sinubukan niya itong puntahan upang tingnan ang nangyayari dahil sumisigaw at umiiyak si Patricia. Pagdating niya, bukas ang pinto at dito ay nakita niyang duguan si Patricia na nakahandusay sa sahig habang napapanood pa niya ang isang pangyayari. Ilang sandali lamang ay bumaba agad si Ben Macanas na nagmamadaling halos madapa-dapa pa sa hagdan. Sunod dito ay isang tawag ang bumasag sa katahimikan ng presinto dahil sa pagsusumbong ni Ben Macanas na may nangyaring krimen mismo sa kanyang bahay na kanyang pinapaupahan. "Bilisan nyo, parang awa nyo na," wika pa raw noon ni Ben. Samantala, bago pa makarating ang mga pulis, dinala naman ng mga kapitbahay si Patricia sa ospital. Ngunit namatay ito habang nasa biyahe pa lamang dahil sa dami ng dugong na wala sa kanya. Ang police investigator na si SPO 3 Edward Tubil ay nakatanggap ng ulat tungkol sa stabbing incident at nagtungo sa lugar. Pagdating niya, nadatnan niyang patay na rin ang isa pang lalaki na kinilalang si Randy Ramos. Na-recover din ng pulis ang kutsilyo sa crime scene. Ang tindi nito, mga kaibigan. Grabe. Kaya pakinggan natin ang kasong ito. Tingnan nyo, unang salaysay pa lang natin, 2 agad ang patay. Pero ang tanong, paano, ano, at bakit nangyari ito sa Iligan City? Iyan ang ating masasagot pagkatapos ng salaysay ng kwento. Taong 1995 nang mangyari ang krimen. Galing ito sa original na timeline sa adaptation natin. Dekada 90, sa isang tahimik na komunidad sa Pilipinas, namuhay bilang mag-asawa sina Mario Buraquel at Patricia Valdez. Sa simula, maayos ang kanilang pagsasama. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, simple lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi man marangya ang kanilang bahay o kabuhayan. Pinagsikapan nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Si Mario ay isang masipag na ama na nagtatrabaho sa isang warehouse. Ang sahod niya ay inuuna nito sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Si Patricia naman ay abala sa pag-aalaga sa mga anak at sa mga gawaing bahay. At tulad ng ibang relasyon, na sa una ay tingin ng lahat ay tatagal. Hindi naman ganoon ang nangyari sa dalawa. Dahil sa realidad ng buhay, hindi fairy tale ang pagpapakasal o buhay mag-asawa. Dahil sabi nga nila, shits happen sa buhay ng tao. At ito nga ang nangyari sa dalawa. Humigit kumulang 15 years silang nagsama bilang mag-asawa, sina Mario at Patricia. Ang kaso lang, noong mga huli na ay dumalas ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang maliliit na pagtatalo ay nauwi sa malalaking argumento. Minsan ay tungkol sa pera, minsan ay tungkol sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, at kung minsan naman ay walang malinaw na dahilan. Minsan kasi parang irritable lang si Patricia at gusto na niyang awayin ang asawa niya. Pero kahit ganoon, ay sinubukan pa rin ni Mario na isalba ang kanilang pagsasama. Ilang ulit niyang kinausap si Patricia upang ayusin ang kanilang relasyon. Umaasa siyang maibabalik pa ang dating pagmamahalan at maiiwasang masira ang kanilang pamilya. Para sa kanya, mas mahalaga ang kinabukasan ng kanilang mga anak kaysa sa sarili niyang nararamdaman. Ayaw ni Mario na lumaki ang mga anak nila na nasa sitwasyon ng broken family. Ibig sabihin, isinantabi ni Mario ang kung anumang mayroon silang alitan ni Patricia. Bagkus, nais lang niyang lumaki ang mga bata na kumpleto ang kanilang pamilya. Ngunit iba na ang nasa isip ni Patricia. Unti-unti na siyang nawawalan ng interes sa kanilang pagsasama. Mas madalas na siyang umalis ng bahay at mas naging malamig ang pakikitungo niya kay Mario. Kapag sinusubukan siyang kausapin ng kanyang asawa, maikli na lamang ang kanyang mga sagot. Dumating ang panahon na halos wala na silang maayos na pag-uusap sa loob ng bahay. Para kay Mario noon ay siguro ay nababagot lang ang kanyang asawa, kaya naging ganun ito kasi
Halos 15 years na rin itong nasa bahay lang na nag-aalaga ng kanilang mga anak. Pero iba naman ang bersyon ng kwento ng mga kapitbahay ni na Mr. and Mrs. Burakel. Dahil may mga chismis na noon na kaya naging ganoon si Patricia ay dahil may ipinagmamalaki na itong iba. Sa madaling sabi, nanlalalaki na si Patricia na hindi pa nalalaman ni Mario. Dahil sa trabaho naman siguro noon ni Mario, kaya hindi niya nalaman agad ito. 8 to 5 p.m. kasi ang duty niya sa warehouse na pinagtatrabahuhan niya. Madalas pa na nga na nag-o-overtime ito at ginagabi na sa kanyang pag-uwi. Tapos pag-uwi niya ay kakain na lang at matutulog na. At mula noong nagtatampuhan na silang mag-asawa ay hindi na rin pinagbibigyan ni Patricia na maka-score sa gabi. Sa madaling sabi, hindi na pinapasakay si Mario ng asawa niya o hindi na pinapatikim ng tilapia. Pero ayos lang iyon kay Mario basta ang importante kasi sa kanya noon ay kumpleto ang pamilya. Pero halos masagad na rin ang pasensya ni Mario noong hindi nagtagal ay nagpasya si Patricia na tuluyan nang humiwalay sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Patricia ang rason. Basta ang sabi niya ay ayaw na niyang makasama si Mario. Mantakin nyo, ikinasal sila noong February 3rd, 1979. Naghiwalay sila noong 1994 dahil sa sunod-sunod na hindi pagkakaunawaan. Sinayang ni Patricia ang mga taong pinagsamahan nila. Umiyak at nagsumamo pa noon si Mario para buuin ang pamilya nila. Pero wala. Ganoon talaga ang ilan sa mga babae. Walang pakialam. Ang importante sa kanila ay ang kaligayahan nila. Sabi nga ng matatanda, ang babae ay kayang isakripisyo ang pamilya para sa kanyang kaligayahan kahit iwanan pa niya ang pamilya nito. At ang lalaki naman ay kaya nitong isakripisyo ang kanyang kaligayahan para sa ikabubuti ng pamilya. Kaya lumipat si Patricia sa isang inuupahang bahay at doon nagsimulang mamuhay ng hiwalay kay Mario. Naiwan kasi kay Mario ang dalawa nilang anak. So buhay dalaga na si Patricia. Para kay Patricia noon ay hiwalay na talaga sila ni Mario. At para kay Mario, ay asawa pa rin niya si Patricia at umaasa itong maayos din nila ang lahat at babalik din si Patricia sa bahay nila. Naniniwala si Mario na magbabago rin ang isip ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, hindi pinabayaan ni Mario ang kanyang mga anak. Patuloy niya silang kinukumusta kung anong ginagawa nila sa eskwelahan dahil iniiwan niya ang mga ito sa kanyang ina sa tuwing pumapasok siya sa trabaho. Sinisikap niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. At sa tuwing may pagkakataon, pumupunta ito sa inuupahang silid ni Patricia. Sinusubukan niyang kausapin ito upang maayos ang kanilang relasyon. Hindi siya naghahanap ng away. Ang nais lamang niya ay mabigyan pa ng isang pagkakataon ang kanilang pamilya. Ngunit bigo si Mario. Sa bawat pagtatangka niya, tila lalo lamang lumalayo si Patricia. Mas naging malamig ang kanyang pakikitungo at mas malinaw niyang ipinaparamdam na wala na siyang balak makipagbalikan. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, nagsimulang makarating kay Mario ang iba't ibang usap-usapan mula sa mga taong nakakakilala sa kanila. May ilan umanong nakikitang may kasamang ibang lalaki si Patricia. Sa una ay hindi niya ito pinaniwalaan. Dito naging tanga naman kasi si Mario. Kung iisipin, wala namang trabaho ang asawa niya, kaya paano ito nabubuhay araw-araw? Tapos may renta pa buwan-buwan sa inuupahan niyang kwarto. Kung ikaw ba naman, hindi ka pa ba magtataka kung saan niya kinukuha ang perang pantustos sa lifestyle niya? Matik na iyon. Siyempre, may nagbibigay sa kanya ng sustento. Ngunit parang nagtatangang-tangahan itong si Mario. Ayaw niyang husgahan ang kanyang asawa batay lamang sa sabi-sabi ng ibang tao. Mas pinili niyang magtiwala at isipin na baka gawa lamang iyon ng chismis. Para siyang martir. Kasi tuwing gabi ay paulit-ulit niyang itinatanong sa kanyang sarili kung saan siya nagkulang bilang asawa. Iniisip niyang baka meron pa siyang magagawa upang maisalba ang kanilang relasyon bago tuluyang matapos ang lahat. Di ba? Sige nga, mabait na kung sa mabait si Mario. Pero ba't mo sisihin ang sarili mo? Nalaman mo na nga na may ibang lalaki na ang asawa mo at hindi lang iyon. Kinausap pa niya ulit si Patricia para makipag-ayos at bumalik sa kanya.
kahit nalaman na nito sa mga tao na may iba nang kinakasama si Patricia. Pakiusap Patricia, kahit para na lang sa mga anak natin, wag na sa akin. Pakiusap na salita ni Mario noon, halos mangilid-ngilid na ang luha sa mata niya. Subalit matigas ang mukha ni Patricia sa naging pasya nito. Malinaw niyang ipinakita at sinabi na ayaw na niyang bumalik sa kanilang dating buhay bilang mag-asawa. Kaya lumipas ang ilan pang linggo. Hindi na naman ginulo ni Mario si Patricia. Pero sa mga linggong iyon, ayon naman kay Mang Ben Macanas, ang may-ari ng bahay na inuupahan ni Patricia, ay pansin niya na halos araw-araw o kada maggagabi ay nakikita niya ang isang lalaki na pumupunta sa kwartong inuupahan ni Patricia. At dito nalalabas ang pangalang Randy Ramos, ang bagong kinakasama nga ni Patricia. Kay Mang Ben Macanas naman, sa unang tingin pa lang niya ay alam na niyang may relasyon at may nangyayari na sa kama sa pagitan ng dalawa. Alam din niyang may asawa pa noon, si Patricia. Pero ayaw naman nitong makialam sa buhay ng may buhay, kaya hinayaan na lang niya na madalas makitulog si Randy sa kwartong inuupahan ni Patricia. Basta ang importante sa kanya ay walang gulo sa loob ng bahay at bakuran niya. At kahit hindi man nagchichismis si Mang Ben, ay unti-unti ring nakarating ang mga balitang iyon kay Mario, na parang araw may ka-live-in partner ng iba si Patricia. At lantaran na raw ito sa mga tao dahil nakikita nila itong lumalabas na magkasama sa palengke at sa iba pang lugar sa bayan. Pero sa di malamang dahilan, parang baluktot ang utak nitong si Mario kasi hindi pa rin siya naniniwala. Para sa kanya daw, to see is to believe ang rason niya. Noong pumunta naman daw siya doon sa bahay ni Patricia, ay wala namang lalaki. At alam niyo ba kung bakit siya pumunta ulit doon? Ginagamit pa ni Mario ang kanilang mga anak. Puntahan mo naman ang mga anak natin. Namimiss ka nila. Iyon daw ang pakiusap ni Mario. Pero ang totoo ay naghahanap lang si Mario ng paraan para bumalik sa bahay nila si Patricia. Para doon niya ito kakausapin na magkabalikan sila. Sobrang kamartiran naman na ang ginagawa niya. Hanggang sa mga sumunod na araw, linggo iyon nang namalengke si Mario kasama ang dalawa niyang anak. Habang nasa harapan sila ng tindahan ng karne, ay bigla na lang nagsalita ang bunso nito. Mama, sabi ng bata ng dalawang ulit. At noong nilingon ni Mario kung saan nakatingin ang bunso niya ay doon niya nga nakita si Patricia na pasakay ng tricycle. Pero may kasama itong lalaki at iyon nga ang sinasabi nilang si Randy Ramos. Napahigpit ang hawak ni Mario sa kanyang mga anak dahil bigla siyang parang nanginig sa galit. Gusto niya sana raw itong habulin, ang kaso lang ay hawak niya ang dalawa niyang anak. Sa araw na iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita na nga niya ang lalaki ni Patricia. Parang mauulol noon sa kakaisip si Mario sa nakita niya. Pero napakalma rin niya ang sarili noong nakauwi na sila ng mga anak niya. Sa mga sumunod na araw ay pilit nang kinakalimutan ni Mario ang asawa niya at nag-focus na lang ito sa trabaho at sa mga anak. Ngunit may dumating na liham mula sa paaralan at pinapapunta ang guardian o parents ng mag-aaral para sa isang mahalagang meeting. Pero naitaon naman na may trabaho si Mario sa araw ng meeting. At dito na pumasok ulit sa isip niya na kausapin si Patricia. Alam niyo yung tipong parang nakahanap na naman siya ng rason o palusot para kausapin ng asawa niya. Ganon. Kaya doon ay nagdesisyon siyang si Patricia ang pumunta sa eskwelahan. Pero ang totoo, nais lang niya itong makita. Kasi pwede naman niyang ipasa na lang sa nanay niya mismo ang pagpunta sa eskwelahan, di ba? Pero nangyari na nga ang nangyari. Noong Lunes ng gabi, September 4, 1995, bandang alas 9:30, nagtungo si Mario Buraquel sa inuupahang bahay ni Patricia Valdez sa Tambacan, Iligan City para masabihan lang niya ang babae na siya ang pupunta sa school ng mga bata. Tahimik ang paligid nang dumating siya. Nakasarado ang pinto at walang sumasagot. Sa kanyang unang katok, muli siyang kumatok at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Pero parang hindi siya pinapansin ng mga nasa loob. Alam niyang may tao kasi parang may naka-on na TV. Habang naghihintay, may narinig siyang mahinang mga tinig mula sa loob ng bahay. Parang nag-uusap ng pabulong. Sa una ay hindi niya ito pinansin. Inakala niyang
Baka nanonood lamang ng telebisyon o may kausap si Patricia. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Napalitan ng mga tinig ng mga halakhakan na parang naglalandi. Maya-maya pa'y may narinig siyang tunog ng naghahalikan. Sumunod ay mga kaluskos at ungol na parang humahalinghing sa sarap ang isang babae. Napahinto si Mario. Hindi siya agad kumilos. Ilang segundo siyang nakatayo sa labas ng bahay habang pilit inuunawa ang kanyang naririnig. Pero iba na ang tumatakbo sa utak niya dahil mukhang inaararo na sa loob ng kwarto ang asawa niya. Pero sa katangahan naman ng mga nasa loob, dahil walang nagbubukas ng pinto, sinubukan ni Mario na itulak ito at hindi pala ito nakakandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwartong inuupahan at sa unang hakbang pa lang niya sa loob ng pintuan sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang puweta ni Randy habang nakapatong ito sa asawa niya. Habang matalik na nagtatalik ang dalawa, halos hindi na nila naramdaman ang pagbukas at pagpasok ni Mario sa inuupahang kwarto. Siguro, paakyat na ng bagyo ang climax ng kasarapan ng ginagawa nila, na blanko o parang nagdilim ang paningin ni Mario sa dalawa. Nagulat din sina Patricia at Randy at agad na nabunot ang batuta. Sinubukan pa ng dalawa na takpan ng kumot ang hubad nilang katawan. Natigil bigla ang biyahe nilang langit dahil sa sunod na kilos ni Mario ay biyahe impyerno na ang sumunod. Dahil may dala palang hunting knife si Mario, agad niya itong binunot. Napasigaw si Patricia pero una niya itong sinaksak ng patalim. Sa bilis ng pangyayari, pagkatumba ni Patricia ay sinunod niya naman si Randy Ramos. Sa sigaw ni Patricia at kalabog sa itaas ay agad namang tumakbo si Ben Macanas para tingnan ang nangyayari. Kaya doon niya nadatnan si Patricia na duguan na nakahandusay sa sahig. Sabay na saksihan niya ang pag-unday ng saksak ni Mario sa katawan ni Randy habang nagpupumiglas ito. Ayon kay Mang Ben, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang saksak. Maraming beses na pinagsasaksak ni Mario si Randy. Halos hindi makagalaw noon sa kinatatayuan niya si Mang Ben sa nakikita niyang brutal na pagpatay ni Mario. Napansin siya ni Mario, pero sinabihan lang si Ben na huwag siyang makialam habang ipinagpapatuloy ang pananaksak niya kay Randy. At sa dami nga ng tama ni Randy, ay namatay na rin ito roon. Pero hindi umalis si Mario sa pinangyarihan ng krimen. Tumakbo naman noon si Ben Macanas sa baba ng kanyang bahay upang tumawag ng pulis. Samantala, ang ibang boarders ni Ben ay isinugod na si Patricia sa ospital pero hindi na nga ito umabot. At noong dumating na ang mga pulis, ay kusang sumuko si Mario Buraquel. Inaresto siya mismo sa loob ng crime scene. Kaya wala na rin siyang alibay pa para ipagkaila ang pagpatay. Nang maisampa ang kaso sa Regional Trial Court, naging sentro ng paglilitis ang isang mahalagang tanong. Ang tunay bang nangyari ay simpleng murder o sakop ba ng batas ang ginawa ni Mario Buraquel dahil nahuli niya ang kanyang asawa sa mismong akto ng pakikiapid o pakikipagtalik? Siguro ay alam din ni Mario ang batas na ito kaya nagdesisyon na siya noong gabing iyon. Ang batas na Article 247 ng Revised Penal Code na may pamagat na death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. Sa madaling paliwanag, ganito ang sinasabi ng batas. Kung ang isang legal na asawa ay mahuhuli mismo ang kanyang asawa sa aktong nakikipagtalik sa ibang tao, at dahil sa matinding bugso ng damdamin ay mapatay o masugatan ang kanyang asawa, ang kabet o pareho, hindi siya papatawan ng karaniwang parusa para sa murder o homicide. Sa halip, ang parusang ipinapataw ay destyero o pagbabawal na manirahan o lumapit sa isang itinakdang lugar sa loob ng itinakdang panahon. Pero may mahigpit na kondisyon ng batas. Dapat legal na mag-asawa ang dalawa. Hindi ito naaangkop sa magkasintahan lamang o live-in partners na walang kasal. Sa madaling sabi, dapat ay may marriage contract na maipapakita. Pangalawa, nahuli mismo sa aktong pakikipagtalik. Hindi sapat ang hinala, chismis o pag-amin. Kailangang aktual na nakita ng asawa ang pakikiapid. Agad na nangyari ang pagpatay o pananakit. Ang kilos ay dapat bunga ng agarang bugso ng damdamin.
kapag umalis muna ang asawa, nagplano o bumalik makalipas ang ilang oras o araw upang maghiganti, ay hindi nasakop iyon ng Article 247. Sa mga lalaking nakikinig, alam nyo na. Pero mas makakabuti siguro kung hiwalayan mo na lang at humanap ka na rin lang ng iba. Mas maganda pa iyon kaysa naman sirain mo ang buhay mo sa walang kwentang relasyon, hindi ba? Unang tumestigo ang mga pulis na rumesponde sa insidente. Inilarawan nila ang kalagayan ng bahay pagdating nila. Naroon ang bangkay ni Randy. Kinumpirma rin nilang hindi nagtangkang tumakas si Mario at kusang sumuko. Sabi naman ng medico legal, tugma ang mga tama ng saksak ng babae at lalaki sa ginamit na patalim, ang hunting knife na dala ni Mario. At sa batas nga ay binigyan din si Mario ng oras para makapagpaliwanag. Hindi niya itinanggi ang nangyari. Sa harap mismo ng hukuman, matibay niyang inamin na siya ang sumaksak kina Patricia at Randy. Wala siyang sinubukang ibang sisihin. Wala rin siyang itinangging bahagi ng pangyayari. Ang naging depensa niya ay hindi siya basta pumatay dahil lamang sa selos. Ayon sa kanya, nahuli niya ang kanyang legal na asawa at ang kabit nito sa mismong akto ng pakikipagtalik. Ikinuwento niya sa korte ang tunay niyang pakay noong araw na iyon at para nga iyon sa meeting sa school ng anak nila. Kaya hindi planado ang kanyang pagpatay sa dalawa. Sa hawak naman niyang hunting knife, nagkataon lang daw iyon kasi gabi nga. Self-defense lang daw kung sakaling may lokolokong kumanti sa kanya sa daan, kaya dala niya ito. At sinabi pa niyang minsan na raw kasi siyang pinagbantaan ni Patricia at ng lalaki nito. Matapos ang paglilitis, naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Iligan City. Hindi tinanggap ng hukuman ang depensa ni Mario Buraquel na sakop siya ng Article 247 ng Revised Penal Code. Para sa mababang hukuman, may pananagutan pa rin siya sa pagkamatay ng dalawang biktima. Dahil sa pagkamatay ni Randy Ramos, napatunayang guilty si Mario sa kasong homicide at pinatawan ng kaukulang parusa at pagbabayad ng danyos sa pamilya ng biktima. Samantala, dahil legal na asawa pa rin niya si Patricia Valdez Buraquel nang mangyari ang insidente, hinatulan siya ng parricide at pinatawan ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong, bukod pa sa pagbabayad ng civil indemnity. Sa tingin nyo natalo siya mga kaibigan? Umapila si Mario sa kaso niya. At nang umabot ang kaso sa Korte Suprema, muling sinuri ng mga mahistrado ang lahat ng ebidensya, testimonya at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi na pinagtalunan kung si Mario Buraquel ang pumatay kina Patricia Valdez at Randy Ramos. Ang pangunahing issue ay kung ang kanyang ginawa ay dapat bang parusahan bilang homicide at parricide o kung sakop ito ng Article 247 ng Revised Penal Code. Matapos ang masusing pag-aaral, napagpasyahan ng Korte Suprema na natugunan ang lahat ng rekisito ng Article 247. Napatunayang legal na mag-asawa pa rin sina Mario at Patricia nang mangyari ang insidente. Napatunayan din na nadatnan mismo ni Mario ang kanyang asawa at si Randy sa aktong pakikipagtalik. Dahil dito, binaligtad ng Korte Suprema ang naging hatol ng Regional Trial Court. Sa halip na reclusion perpetua para sa parricide at hiwalay na parusa para sa homicide, ipinataw kay Mario ang parusang destyero lamang sa ilalim ng Article 247 ng Revised Penal Code. Ipinagbawal kay Mario na manirahan o lumapit sa Iligan City at sa loob ng 100 kilometers na radius nito sa loob ng 2 years and 4 months. Bagamat kinilala ng Korte Suprema na 2 buhay ang nawala sa insidente, sinabi nitong ang batas ay nagbibigay ng natatanging pagtingin sa isang legal na asawang makahuhuli sa kanyang kabiyak sa mismong akto ng pakikiapid at agad na makagagawa ng marahas na hakbang dahil sa bugso ng matinding damdamin lamang. Pero sinabi rin ng Korte Suprema na ang Article 247 ay hindi lisensya upang pumatay ng tao. Isa lamang itong pambihirang probisyon na maaari lamang gamitin kapag mahigpit na napatunayan ang lahat ng rekisito ng batas. Sa mga gustong bumasa ng kaso, ito ang case number sa huling desisyon.
GR-numbers 130634 to 35.